Pinareport nyo na nga sa, sa Crappler na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo O tapos ngayon, nahanap ninyo. Buwang yun. No? Di matagpuan. Pagkatapos ngayon, may bounty pa. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ito, ayaw pa rin magpakita ni Pastor Kibuloy. Ayaw pa rin niyang sumuko kahit na may warrant of arrest. So, pag-usapan natin ang pagtawag ni PBBM na fugitive itong si Pastor Kibuloy. Donation from the private sources. Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Sa salita ni PBBM, mukhang piko na siya sa palos na si Kibuloy. Actually, marami nang tumatawag sa kanya na fugitive. Pag sinabi nating fugitive, sa Tagalog ang ibig sabihin nito ay pugante, takas mula sa hustisya. Mas lalong napiko yata ang mga tagapagtanggol ni Kibuloy dahil sa nilagyan ng 10 million pesos na patong sa ulo itong si Kibuloy para maaresto lamang. So, inalmahan pa nila ito. Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Di pag lumabas yan, binarilo. Kita mo. Di kukubra pa ng 10 million. Alam mo, hindi ko maintindihan, Mr. President. Alam mo, hindi naman ako nag-aaral ng batas. Hindi rin ako nag-aaral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan, 5 beses, isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant, pabalik-balik pa sila dito, parang no? Di ba? Hindi nyo matagpuan. Mamaya, may report yata si attorney, kanina napanood ko sa TV, hindi ko lang maulinigan dahil maambon. Saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin walang nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Subukan yung Kaya ako nagtataka bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty pa? Kaya I think, tama si PBBM nung nagsabi na magpakita muna si Kibuloy bago magreklamo sa mga ginagawa ng otoridad. So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Ang sabi nga natin, itong si Kibuloy ang hindi gumalang sa batas dahil sa kanyang pagtatago. Legal naman ang pag-issue ng warrant of arrest. Ito'y galing sa korte. Dalawa na ang arrest warrant laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Kanina nagabas na rin ang warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court laban kay Kibuloy at 5 pa para sa kasong qualified human trafficking. Una na naglabas ng arrest warrant ang Davao RTC noong unang linggo ng Abril para naman sa kasong child abuse at sexual abuse. At sinasabi nilang may motion for reconsideration. Sa petsa ng kanilang pagpa-file ng motion for reconsideration, lumalabas, lagpas na yung 60 days para ibigay yung pagkakataon na ito ay marisolba ng DOJ. Pag lumagpas po kasi ang 60 days, mula nang ito ay maisampa sa DOJ. Itong kanilang motion for reconsideration at malift muna sana yung warrant of arrest. Kapag lumagpas na yan, itutuloy na ng korte ang nasabing pagdinig. Kaya dapat lang na sumuko siya o sumurrender na siya sa mga otoridad. So hindi na natin magagamit yung sinasabi nilang motion for reconsideration na nakapending pa. Dahil sabi nga natin, ito ay lagpas na ng 60 days mula nang ito ay maisampa. Ang akusasyon dito ng partido ni Pastor Kibuloy, sila ng motion for reconsideration sa DOJ. At mukhang sadyang pinapatagal para hindi ito madesisyonan at magtuloy-tuloy na ang kaso sa korte. Actually, sa karanasan natin, sa pag-file ng mga petition or motion dito sa DOJ,
karaniwan na pong nangyayari yan. Hindi dahil sa kalaban ng gobyerno o kalaban ng politiko, kalaban ng administrasyon. Kaya karaniwan, kahit nakapag-file ka ng petition or motion for reconsideration, pero pag lumagpas na yung 60 days at hindi pa nila na-aksyonan, talaga magtutuloy-tuloy po ang hearing sa korte na. Ang nangyayari, nababaliwala na yung saysay ng motion for reconsideration dahil hindi nga po na-aksyonan ng DOJ. Pero katulad ng aking sinabi, hindi lang po sa kanila yan nangyari. Halos pangkaraniwan na po ito nangyayari. Lumalagpas ang 60 days nang hindi na-aksyonan ng DOJ. So wala akong nakikita na espesyal yung kanilang kaso para hindi aksyonan kaagad. Dahil sa amin, kahit sa ibang mga lawyers na kakilala ko, ganyan din po ang nangyayari. Hindi agad na-aksyonan ng DOJ yung pinanilang petition for review or motion for reconsideration. Anyway, i-take up natin itong sinabi ni Sir Jay Sonsa. Alam niyo, ginagalang natin itong si Sir Jay Sonsa dahil nakasama natin ito sa isang programa sa UNTV. Pero nais lamang natin pag-usapan yung salitang fugitive dahil iba yata ang lumalabas na konsepto ng fugitive sa kanyang pangunawa. Ayon sa kanya, ang salitang fugitive ay alam na kahit ng first year law student. Nang ibig sabihin ay yung taong nakasuhan, nasentensyahan at saka tumakas sa hustisya. Tapos sabi niya, sumunod sa batas. Eto nga turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oo, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year college of law, alam yan Oo. Fugitive kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Pero maliwanag kasi sa ating mga jurisprudence na itong konsepto ni Sir Jason sa ay mukhang hindi tugma. So, nakakapagtaka lang na hindi siya kinalabit ng lawyer na katabi pa naman niya para bigyan sa kanya yung pinaka-latest decision patungkol dito sa salitang fugitive. So, unahin muna natin kung ano ba ang sinasabi ng Black's Law Dictionary. Fugitive from justice is a person who, having committed a crime, flees from jurisdiction of the court where the crime was committed, or departs from his usual place of abode and conceals himself within the district. In Moreno's Philippine Law Dictionary, 5th edition, ano sinasabi sa fugitive? It refers to one having committed or being accused of a crime in one jurisdiction and is absent for any reason from that jurisdiction. So dito maliwanag one having committed or being accused of a crime. So ibig sabihin, hindi pa siya convicted, accused pa lang siya. So lumalabas na kahit siya ay accused at siya ay tumakas, matatawag na siya ay fugitive kahit hindi pa siya nasesentensyahan. Kung saan nila inulit yung salitang definition hango sa Marquez case. Ito yung kasong Eduardo Rodriguez versus Comelec and Benvenido Marquez Jr. So paano nila dinefine ang fugitive? That fugitive includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise who after being charged, flee to avoid prosecution. So ibig sabihin, hindi lamang yung mga na-convict at tumakas sa hustisya ang masasabing fugitive. So pati yung mga nakasuhan pa lamang, hindi pa convicted, being charged, nakasuhan, pero tumalilis, tumakas, or paratakasan yung prosecution, yung paglilitis. So ang compelling factor dito ay yung intent to evade, yung intensyong tumakas. So paano kaya yan? Mismo ang Supreme Court na ang nagpaliwanag kung ano bang ibig sabihin ng fugitive. Oo, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. So lumalabas dito na yung pagtawag ng PBBM na fugitive kay Kibuloy ay naaayon naman pala sa desisyon ng Supreme Court. Ito pa nga, ang sabi nila ay hindi naman daw nagtatago si Kibuloy. Hindi lang daw makita. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Kasalanan ba nung tao na hindi nyo siya makita? Naku, hindi natin alam kung ito si Sir Jay Sonsa ay nagpapatawa, nagbibiro o nang aasar. Kasi sinabi niya, hindi naman daw nagtatago si Pastor Kibuloy. Hindi lang daw mahanap. Pero natatandaan niyo ba, itong si dating Pangulong Duterte umamin na nagtatago na ito si Pastor Kibuloy? Pakinggan natin ito.
Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom compound niya dyan sa airport banda. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. At saka natatandaan niyo ba nung sinabi niyang hindi siya magpapahuli ng buhay? Lalaban siya. Bakit hindi ko harapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo alam ko. Ang katapusan is extraordinary rendition. So ngayong hindi nakikita, anong ibig sabihin yan? Hindi ba siya nagtatago? Kung hindi naman siya nagtatago, bakit hindi na natin siya nakikita nagpo-programa? Hindi na gumagawa ng dating nagagawa, tulad ng pagmumotor. Hindi ba minsan pinakita niya yung video kung saan siya kasama si dating Pangulong Duterte at ang dating Executive Secretary Medi Aldea na nagmumotor na pinapakita pa ang mamahalin nilang motorsiklo. Hindi na rin siya nakikita ang nagbibigay ng church service on cam. I mean, yung usual activities na ginagawa niya, hindi na natin siya napapanood. Hindi na natin siya nakikita. Anong dahilan? Nangyari lang naman ito nung siya ay inutusan na ng Senado na mag-appear para sa isang hearing. At ito pa, bakit kaya hindi siya nagtatanggol sa sarili niya at hindi siya nagpapakita kung talagang hindi siya nagtatago? Bakit hindi siya dyan sumama sa panel para sa isang press conference o isang pagpapaliwanag? Ang huli nating nakita siya na sumama sa panel ay dun sa Q&A at isa pa yung nag-tour siya sa kanyang opisina. On-cam pa siya dun at hinamon pa nga niya ito si Senator Risa Ontiveros na dapat daw gawin ang tanungan o yung investigasyon dyan sa kanyang lugar at hindi sa Senado. So nasaan na kaya yung ganung paghahamon? Willing pa kaya siya na dyan sa kanyang teritoryo magkaroon ng investigasyon ang Senado? Natatandaan niyo ba nung sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay? Doon pa lang medyo taliwas na doon sa sinasabing hindi naman nagtatago, hindi lang makita. Kung hindi siya nagtatago, dapat yung normal niyang ginagawa bago nagkaroon ng warrant of arrest ay nagagawa niya pa rin hanggang ngayon. Ang pagproprograma, ang pagbibigay ng church service on cam, ang pagmumotor sa kalsada. Pero bakit ito ay hindi niya na nagagawa? At hindi na rin siya nagpapakita at nagsasalita on cam. At hindi na nga rin nakikita yung sinasabi ni Senator Robin Padilla ang paglaban niya sa mga komunista. Wala na rin tayo nadidinig na red tagging mula kay Pastor Kibuloy. Controversial Davao-based Pastor Apollo Kibuloy red tags presidential aspirants Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, and members of the Makabayan Bloc. Kibuloy calls them communist lovers and the lawmakers group Kamatayan Bloc. Kibuloy is being charged in the U.S. for sex trafficking. In a program on his Sunshine Media Network, the pastor alleged that the politicians forged alliances with the Communist Party of the Philippines. Kibuloy is critical of Robredo's position backing the abolition of the government's anti-communist task force NTF-ELCAC. Robredo's spokesman Barry Gutierrez says Kibuloy's accusations are nothing but a complete lie. Moreno, who was part of the delegation to observe the peace talks between the government and the NDF, denies he is a communist or is pro-communism. General Santos counselor Franklin Gacal Jr., Pacquiao's legal advisor, says allegations made by anyone who claims to be a deity should not be taken seriously. Bayan Muna, which is part of the Makabayan Bloc, calls Kibuloy's tirades as reckless and baseless red tagging. So ang tanong natin, hindi ba siya talaga nagtatago? Katulad ng mga sinasabi ng kanyang mga tagapagtanggol? So, nais lamang po talaga natin na ayusin at ipaalam sa taong bayan kung ano bang ibig sabihin ng fugitive under the Philippine laws.
Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.